Napakasakit. Kinulong kami ng aking anak na si Trevon at ng kanyang asawang si Cheska sa silong ng sarili naming bahay. Sigaw pa nila, "Amin na ito ngayon." Habang nakaupo ako sa malamig na semento, narinig ko ang mahina at kagyat na bulong ng aking asawang si Cornelio. Shh! Hindi nila alam kung anong nasa likod ng dingding na iyon. Nang umalis sila, inilipat ni Cornelio ang isang maluwag na ladrilyo at ipinakita sa akin ang isang sikretong itinago niya sa loob ng 39 na taon. Kumusta, mga minamahal kong tagapakinig? Salamat sa inyong pagbisita at pagsama sa akin ngayon. Bago ko simulan ang aking kwento, matutuwa ako kung mag-subscribe kayo sa channel at mag-iwan ng komento kung anong probinsya o bansa kayo nakikinig. Palagi akong napapalambot ng puso kapag nakikita ko kung gaano kalayo nararating ng aming mga kwento. Sige, mag-enjoy kayo sa pakikinig. Alam ng bahay na ito kung paano huminga. Alam ko ang ritmo ng hininga nito kasing linaw ng sa sarili ko. Sa umaga, kapag ang unang sinag ng araw ng Pampanga ay sumisilip sa mga lumang puno ng mangga sa hardin, tahimik itong humihinga ng malalim. Ang mga alikabok ay sumasayaw sa mga haligi ng ginintuang liwanag. Sa gabi, naglalabas ito ng hininga, lumalamig, at ang mga lumang biga ay umaalingaw-ngaw na tila nagbubuntong hininga. Inaayos ang sarili para sa gabi. 40 taon na akong naninirahan dito. Para na akong tumubo sa mga dingding na ito, o marahil ay sila ang tumubo sa akin. Ang tatay ni Cornelio, si Lolo Dubois, isang lalaking may matatag na tingin at malawak na puso, ang nagtayo ng bahay na ito. Itinayo niya ito hindi bilang bakasyonan, kundi bilang isang pamana, isang lugar kung saan tatawa ang kanyang mga apo at apo sa tuhod, isang lugar ng lakas at paninindigan. Ngayong umaga, nagluluto ako ng sopas, gaya ng dati. Simpleng tinola na may malambot na manok, ang paraan na itinuro sa akin ng lola ko. Halos walang kinakain si Cornelio nitong mga nakaraang araw, ngunit ang aroma ng sabaw ng manok ay napakapamilyar. Para itong amoy ng tahanan na minsan ay nagpapasiklab ng kaunting interes sa kanya. Hinihiwa ko ang mga karot sa maliliit, parang hiyas na cubes, at inaalala kung paano ko ito itinuro kay Trevon, ang aming anak. Maliit pa siya noon, nakatayo sa isang upuan sa tabi ko, hawak ng kanyang maliliit na daliri ang isang safety knife. "Mama, ako ang chef," sigaw niya noon at pareho kaming tatawa. Ang tawa na iyon ay nananatili pa rin sa grana ng aming mesa sa kusina. "Iyan na naman ang walang lasang luto na yan, Miss Adelaida." Ang boses ni Cheska, ang asawa ni Trevon, ay pumasok sa aking mga alaala na parang isang malamig na simoy ng hangin sa isang mainit na silid. Napag-usapan na natin ito kahapon. Milyon-milyong recipe sa internet. Broccoli cream soup gazpacho. Hindi mo ba kayang gumawa ng bago? Para kay Trevon yan. Kailangan niya ng tamang nutrisyon. Nakasalalay siya sa frame ng pinto, nakasuot ng kanyang mamahaling acru silk robe. Nakakrus ang kanyang mga braso sa dibdib. Hindi niya ako tinatawag na mama, kundi Miss Adelaida lang, na may malamig na pagiging magalang na mas masahol pa sa tahasang kawalang galang. Hindi ako lumingon. Nagpatuloy lang ako sa paghalo ng sabaw. "Mahal ng asawa mo ang sopas na ito," tahimik kong sagot. "At mahal iyan ng tatay niya." Wala nang naiintindihan si tatay, putol niya. Pero mas karapat dapat si Trevon sa mas mahusay. 3 taon na silang nakatira sa amin mula nang magkaroon si Cornelio ng unang stroke. Noon, tila tama ito. Dapat magkasama ang pamilya, lalo na sa mahihirap na panahon. Ibinigay ko sa kanila ang buong ikalawang palapag, ang master suite na may balkonahe na tanaw ang hardin. Bumaba kami ni Cornelio sa dating study room niya para hindi na siya umakyat sa hagdan. Unti-unti, ang kanilang mga gamit, ang kanilang mga gawi, ang kanilang amoy, ang matapang na pabango ni Cheska, ang mapait na cologne ni Trevon, ay nagsimulang pumalit sa hangin ng bahay na ito. Noong nakaraang linggo, inilipat niya ang armchair ni Lolo nang hindi nagpapaalam. Ito ang upuan na may kulubot na armrests kung saan nagbabasa ang aking biyenan ng Pampanga Herald. Itinulak niya ito sa pinakamadilim na sulok at inilagay sa lugar nito ang isang walang kaluluwang puting kagamitan na gawa sa metal at balat.
Hindi iyan bagay sa modernong interior, sabi niya habang nakatalikod. Wala akong sinabi noon. Bumaba lang ako sa gabi ng tulog na ang lahat at hinaplos ang lumang balat ng upuan tulad ng paghaplos sa isang tapat na matandang aso. Naaalala ko kung paano nakakatulog si Trevon dito sa mga bisig ng kanyang lolo. Paano ako umupo rito noong buntis pa ako, nagbabasa ng mga libro sa kasaysayan. Nangangarap na bumalik sa aking trabaho sa mga archive kapag lumaki na ng kaunti ang anak ko. Pero patuloy siyang lumaki. At pagkatapos ay dumating si Cornelio kasama ang kanyang karera na nangangailangan ng patuloy na atensyon. Ang aking pangarap ay tahimik na naalikabok tulad ng mga lumang aklat sa bodega. Nakahiga si Cornelio sa study room, nakatingin sa kisame. Nanghina ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay minsan ay nag-aapoy ng dating kalinawan, parang baga sa isang namamatay na apoy. Lumapit ako, umupo sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang balat ay tuyo at manipis, parang pergamino. "Kumusta ka, mahal ko?" Bulong ko. Dahan-dahan siyang lumingon, nakatingin sa akin ang kanyang mga mata. Maingay sila, bulalas niya. Oo, palagi silang maingay. Ang kanilang mga boses, ang kanilang mga argumento tungkol sa pera, ang kanilang malakas na tawa. Lahat ng iyon ay dayuhan sa tahimik at nakaugat na buhay ng aming tahanan. Bumaba si Trevon para sa tanghalian. Hindi siya nag-hello, umupo sa mesa at agad na tumingin sa kanyang telepono. Nilagay ko ang isang mangkok ng sopas sa harap niya. Itinulak niya ito palayo. "Ma, kailangan nating mag-usap. Seryoso." Agad na lumitaw si Cheska sa tabi niya, nakaupo sa tapat, nakatiklop ang mga kamay sa mesa. Sa kanyang mga mata ay ang mandaragit na kislap na natuto akong kilalanin. Ibig sabihin, may pinaplano sila. Napag-iisipan namin na tungkol sa mana at sa lahat ng mga komplikasyong ito. Ang burokrasya, simula ni Trevon, hindi inaalis ang tingin sa screen. Si tatay ay nasa ganyang kalagayan. Para maiwasan ang mga problema sa huli, dapat mong ilipat na sa akin ang bahay ngayon, isang deed of gift, kasulatan ng donasyon. Formalidad lang ito para mapasimple ang lahat. Nilamig ang dibdib ko, hindi mula sa mga salita mismo, kundi mula sa kaswalidad kung paano ito binigkas. Para bang humihingi lang siya ng asin. "Hindi," sabi ko, hindi nanginig ang boses ko. "Ang bahay na ito ay pag-aari ng tatay mo at akin. Hanggat buhay kami, mananatili ang lahat sa dati." "Kaya, ayaw mong pasimplihin ang mga bagay?" Sumandal si Cheska. "Gusto mong magpabalik-balik ang iyong kaisa-isang anak sa mga tanggapan ng gobyerno mamaya, nagtitipon ng mga sertipiko kapag, well, naiintindihan mo." "Naiintindihan ko ang lahat." Sagot ko, tinitigan siya ng diretso sa mata. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ang sagot ay hindi. Sa wakas, itinaas ni Trevon ang kanyang ulo. Walang pagmamahal ng anak sa kanyang tingin. Tanging malamig, galit na inis, na para bang hindi ako ang kanyang ina, kundi isang nakakainis na balakid sa kanyang landas. Hindi ko maintindihan kung ano ang problema. Nakatira kami dito. Inaalagaan namin si tatay. "Nakatira ka sa bahay ko." Pagtatama ko sa kanya. "Ako ang nag-aalaga kay tatay." Sa sandaling iyon, lumitaw si Cornelio sa pintuan ng sala. Nakatayo siya, nakasandal sa hamba, humihinga ng mabigat. Malamang narinig niya ang lahat. Ang kanyang tingin ay nakakagulat na malinaw. Tumingin siya hindi sa akin, kundi kay Trevon. "Ikaw." Ang kanyang boses ay mahina, ngunit bawat salita ay umalingaw-ngaw sa sumunod na katahimikan. "Ikaw ay isang kahihiyan sa ating pangalan. Isang kahihiyan." Ang salitang iyon ay tumama kay Trevon tulad ng paghataw ng latigo. Nakita ko ang pagbaluktot ng kanyang mukha. Hindi lang ito galit. Ito ang matinding puot ng isang lalaking tinamaan sa kanyang pinakasensitibong bahagi, ang kanyang kahambugan, ang kanyang karapatang dalhin, ang pangalang Dubois na labis niyang ipinagmamalaki. Ang buong buhay niya ay nakasalalay sa pangalang iyon. "Ano?" Sigaw niya, tumalon ng mabilis kaya bumagsak ang upuan. "Isang kahihiyan! Wala ka na ba sa sarili mo?" "Ako lang ang nagpapatuloy ng pangalang ito.
Ang bahay na ito, akin ito sa karapatan. Dapat ay akin na ito noon pa. Humakbang siya patungo sa kanyang ama. Tumalon ako, nakatayo sa pagitan nila. Trevon, tigil! Hindi! Tama na! Pagod na ako dito. Ang kanyang mga mata ay ligaw. Amin na ito ngayon. Hinawakan niya ako sa balikat, hindi masakit, kundi may awtoridad, at itinulak ako sa gilid. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang ama sa ilalim ng braso. Si Cornelio ay kasinghina ng isang basahan. Kinaladkad kami ni Trevon sa pasilyo patungo sa mabigat na pinto ng oak na papunta sa silong. Trevon, ano ang ginagawa mo? Sigaw ko, lumalaban. Magkakaroon ka ng oras para pag-isipan ang iyong pag-uugali. Ungol niya. Binuksan niya ang pinto at ang amoy ng dampness at malamig na lupa ay humampas sa aming mukha. Marahas niya kaming itinulak sa loob patungo sa tuktok na baitang ng matarik na hagdanan. Bahagya akong nakakapit kay Cornelio para hindi kami gumulong pababa. Sumara ang pinto at nilamon kami ng dilim. Ang mabigat na trangka ay umugong mula sa labas. Naiwan kaming dalawa sa ganap na katahimikan. Tanging ang aking humihingal na paghinga at ang mahina, garalgal na paghinga ng aking asawa sa tabi ko. Umupo ako sa malamig na bato ng baitang, hawak si Cornelio sa akin. Hindi lumabas ang luha. Namanhid ang lahat. Mga tao ng paglilingkod, mga tao ng pag-ibig. Ang buong buhay ko ay ibinigay sa batang ito, sa bahay na ito, sa pamilyang ito. Lahat ng iyon ay nagtapos dito sa madilim, malamig na silong na ito. Ako ay bali, durog sa mga piraso, at sa nakakabinging katahimikan na ito, sa ganap na kadiliman ng kawalan ng pag-asa, narinig ko ang mahina, tense na bulong ng aking asawa. Idinikit niya ang kanyang labi mismo sa aking tainga. Ang kanyang mga salita ay halos hindi marinig. Shh! Hindi nila alam kung anong nasa likod ng dingding na iyon. Ang mga salita ng aking asawa ay tumagos sa dilim at ako ay natigilan, nakikinig, sa itaas namin. Ang mabibigat at mabilis na yabag ni Trevon ay umalingaw-ngaw na sinundan ng mas magaan, kumakalansing na yapak ni Cheska. Ang pinto sa harap ay humampas ng malakas, kaya isang mapurol na alingaw-ngaw ang gumulong sa silong. Isang sandali ng katahimikan at pagkatapos ay dumating ang tunog ng isang makina na mabilis na umaandar, papalayo at naglalaho. Umalis na sila. Naiwan kaming nag-iisa sa malamig na katahimikan ng sarili naming bahay, nakakulong sa kanyang matigas na tiyan. "Tulungan mo ako!" bulalas ni Cornelio. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bakal na pagpupursige dito na hindi ko nakilala. Tinulungan ko siyang tumayo. Ang kanyang katawan ay nanginginig mula sa kahinaan at lamig. Dahan-dahan, hakbang-hakbang, bumaba kami sa may bupak na hagdanan patungo sa maruming sahig. Amoy ito ng mga lumang gulay na dating iniimbak namin, mamasa-masang luwad at kalimutan. Ang tanging pinagmumulan ng liwanag ay isang manipis na guhit na dumaan mula sa ilalim ng pinto sa itaas. Sa madilim na takipsilim na ito, bahagya kong makita ang mga hugis ng mga lumang istante na puno ng sapot at mga walang laman na garapon na nakasalansan sa sulok. Dinala ako ni Cornelio hindi sa mga istante, kundi sa dulong dingding sa mismong masonerya ng pundasyon. Sumandal siya sa magaspang, mamasamasang bato, humihinga ng mabigat. "Dito," bulong niya. "Ipinakita sa akin ni tatay noong ako ay 18 taong gulang." Sabi niya, "Ito ay para sa pinakamatinding kaso. Akala ko hindi ito darating." Pinaikot niya ang kanyang balikat sa dingding, naghahanap ng kung ano sa pamamagitan ng pagdama sa dilim. Sa wakas, huminto siya. "Dito, pindutin mo. Wala akong lakas." Hinawakan ko ang bato kung saan siya tumuro. Ang isa sa magaspang na bloke ng granite ay tila walang pinagkaiba sa iba. Ngunit nang pindutin ko ng mas malakas, nagbigay ito. Dumulas papasok na may tahimik na kumakalansing na tunog. Sa likod nito, isang itim na parisukat na walang bisa ang bumukas. Sa loob ng niche na ito, may nakatagong maitim na bagay. Inabot ko ang aking mga daliri at naramdaman ang malamig, makinis na metal. Ito ay isang maliit na lata, isang lumang lata ng tabako, ang uri na sikat noong bata pa ako.
Kinuha ko ito. Ito ay magaan, halos walang timbang. Bumalik kami sa mga hakbang at umupo ng magkatabi. Kinuha ni Cornelio ang kahon mula sa akin. Ang kanyang mga daliri ay nagpumilit sa simpleng trangka sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas, may tahimik na klik, bumukas ang takip. Inaasahan kong makita ang anuman. Mga lumang litrato, marahil ilang gintong barya na itinago ng aking biyenan para sa isang tag-ulan. Ngunit sa loob ay walang makintab, tanging ilang dilaw na papel na nakatupi sa apat. Kinuha ni Cornelio ang nangungunang dokumento at binuksan ito. Kahit sa mahinang liwanag na ito, nakita ko ang opisyal na selyo at kupas na lila na tinta. Ito ay isang birth certificate. Basahin mo, sabi ni Cornelio. Kinuha ko ang papel. Ito ay marupok tulad ng dahon ng taglagas. Ang pangalang nakasulat sa kaligrapya ay hindi pamilyar sa akin. Casio Thorne, lugar ng kapanganakan, isang ospital sa bilangguan sa isang probinsya sa Pilipinas. Isang lugar na puro masasamang kwento lang ang narinig ko. Ang pangalan ng ina ay may dash, patlang. Ang pangalan ng ama, Orion Thorne. Hindi ko maintindihan, bulong ko, tumingin sa aking asawa. Iyan ako, tahimik niyang sabi. Iyan ang totoo kong pangalan. May pumitik sa loob ko. Sa loob ng 40 taon, nakatira ako kasama si Cornelio Dubois, anak ng iginagalang na Dr. Dubois, tagapagmana ng isang sikat na pamilya. At ngayon, ang marupok na papel na ito ay nagsasabi sa akin na hindi ko kilala ang lalaking nakasama ko sa higaan, pinagsamahan ng anak at bumuo ng buhay. Kinuha niya ang susunod na dokumento, isang adoption decree. Casio Thorne, inampo ng mamamayan na si Dubois, Langston James. Ang bagong anak ay itinalaga ang apelyidong Dubois at ang pangalang Cornelio. Lahat ay sertipikado ng tuyong opisyal na selyo. Ang huling item sa kahon ay hindi isang opisyal na papel, kundi isang sulat na nakasulat sa pamilyar, kumpiyansa na sulat kamay ng aking biyenan. Ibinigay ito sa akin ni Cornelio. Anak, binasa ko sa aking isip, nagpupumilit na makita ang mga salita sa dilim. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan na dumating ang madilim na panahon at malamang nawala na ako. Hindi ko sinabi sa iyo ang buong katotohanan, sa takot na masira nito ang iyong buhay. Ang iyong ama, si Orion Thorne, ay isang napakatalinong siyentista, isang matapat at matapang na tao. Ngunit sa ating bansa, ang katapatan at tapang ay madalas na nagiging isang krimen. Siya ay siniraan, tinawag na banta sa pambansang seguridad, isang taksil at namatay siya sa bilangguan. Ako ang kanyang kaibigan at kasamahan. Ipinangako ko sa kanya na hindi ko hahayaang mawala ang kanyang anak. Inampun kita, binigyan kita ng aking pangalan, aking pamilya, upang protektahan ka, upang burahin ang tatak ng anak ng isang taksil. Mamuhay ka ng may dignidad, Cornelio. Dalhin mo ang pangalang Dubois ng may karangalan, ngunit huwag mong kalimutan kung kaninong dugo ang dumadaloy sa iyong ugat. Ang dugo ng isang matapang na tao. Nabasa ko hanggang sa huli at dahan-dahang tiniklop ang sulat. Ang lamig na nagsimula sa silong ay nagmumula na ngayon sa loob. Nilalamig ako hanggang sa buto. Sa loob ng lahat ng taon na ito, nabuhay si Cornelio na may ganitong sikreto. Natatakot siya sa anino ng nakaraan. Pinrotektahan niya ang isang pangalan na hindi niya sa karapatan ng kapanganakan. At si Trevon, ang aming anak, itinayo niya ang kanyang buong buhay, ang kanyang buong pagmamalaki sa pangalang ito. Ipinagmamalaki niya ang kanyang lolo, ang doktor, ang kanyang pedigree, ang kanyang pamana, isang pamana na hindi umiiral sa pamamagitan ng dugo. Lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan ng mga nakaraang taon, lahat ng insulto na nilunok ko na parang mapait na gamot. Lahat ng iyon ay biglang nakompress sa isang punto sa aking dibdib. Ngunit hindi ito sumabog sa isang sigaw o luha. Nagyelo ito, naging isang nagyelo, perpektong malinaw na kristal. At sa kanyang malamig na facets, nakita ko ang lahat ng may nakasisilaw na kalinawan. Ako ay isang archivist,
Nagtrabaho ako sa mga dokumento, sa mga katotohanan, sa mga kasaysayan na sinubukan ng mga tao na kalimutan o isulat muli. Alam ko ang halaga ng katotohanan na nakakulong sa dilaw na papel. At ang hawak ko ngayon ay hindi lamang isang sikreto ng pamilya. Ito ay isang sandata. Ito ay kapangyarihan. Ganap at hindi maikakaila na kapangyarihan. Umupo kami sa dilim sa loob ng 2, marahil 3 oras. Nawala ang daloy ng oras. Nakatulog si Cornelio, nakasandal ang ulo sa aking balikat, pagod sa tensyon. Umupo ako ng walang galaw, nakatingin sa dilim at ang aking isip sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay nagtrabaho ng tumpak at tahimik, tulad ng isang mahusay na langis na makina. Isang plano ang nabuo, lohikal at malamig. Sa wakas, may narinig na ingay sa itaas. Ang trangka ay naslide pabalik na may matalim na kalansing. Bumukas ang pinto at tumama ang maliwanag na liwanag sa aking mga mata. Nakatayo si Trevon sa threshold. Ang kanyang mukha ay mayabang. "Aba, napag-isipan mo na ba?" Tanong niya na may panunuya. "Tatay, masama ba ang pakiramdam mo? Dapat ba akong tumawag ng nurse?" Maliwanag na naglalaro siya sa magnanimity. Ito ay bahagi ng kanyang laro. "Oo," sabi ko, tumayo. Ang aking boses ay tunog matatag at kalmado, nakakagulat maging sa sarili ko. "Kailangan niya ng pangangalaga. Ibigay mo sa akin ang telepono. Tatawag ako." Sandali siyang nalito sa aking pagpapasakop, ngunit pagkatapos ay ngumiti, ibinigay sa akin ang kanyang mobile. Ayan, isang tawag para mag-ayos ng nurse at walang kalokohan. Kinuha ko ang device, ang init nito ay kaiba sa lamig ng aking mga daliri. Hindi ako naghanap ng numero sa contact list. Alam ko ito sa puso. Ilang taon na ang nakalipas, nagbasa ako ng isang artikulo sa isang magazine tungkol sa isang babaeng abogado na nagpakadalubhasa sa komplikadong kaso ng pamilya at mana. Inilarawan siya bilang isang napakatalino at walang kompromiso na espesyalista. Kabisado ko ang kanyang pangalan, baka sakali lang. At lumabas na hindi ito naging walang kabuluhan. Kalmado kong dinayal ang numero. Tumingin si Trevon sa akin, umaasa na marinig ang aking pag-uusap sa ilang serbisyo ng pag-aalaga. Isang malinaw na boses ng babae ang sumagot sa telepono. "Attorney Vina Salazar, speaking." "Miss Salazar, magandang hapon," sabi ko ng pantay at malinaw. "Ang pangalan ko ay Adelaida Dubois. Kailangan ko ang inyong tulong kaagad." Nag-ayos ako ng isang pulong kay Attorney Vina Salazar. At nang hindi nagbabago ang aking ekspresyon, ibinalik ko ang telepono sa aking anak. Kinuha niya ito na may tamad na pag-uusisa. Nag-scroll sa screen upang suriin kung sino ang tinawagan ko. Ang numero ay hindi pamilyar, walang pangalan. Malamang na nagpasya siya na ito ay isang ahensya ng pag-aalaga. At ang kumpletong kasiyahan ay makikita sa kanyang mukha. Nanalo siya. Ang matandang ina ay bali at nagpasakop. "Magaling ma," sabi niya, "mas sa sarili niya kaysa sa akin. Isang matinong desisyon. Halika, Cheska, tulungan natin si tatay." Hindi bagay na nakaupo siya sa hagdan. Tinulungan nila si Cornelio sa kanyang silid na may labis at mapagkunwaring pag-aalaga na nakakasakit sa mata sa kanyang kabulaanan. Inayos nila siya sa kama, inayos ang kumot. Nagdala pa si Cheska ng isang basong tubig. Naglalaro sila ng isang dula ng Magnanimous Victors at ako ang kanilang pangunahing madla. Tahimik akong nanood at inakala nila na ang aking katahimikan ay pagtalikod. Iyan ang kanilang una at pangunahing pagkakamali. Sa mga sumunod na araw, isang kakaiba, hindi natural na katahimikan ang bumaha sa bahay. Ginampanan ko ang aking mga tungkulin ng may mekanikal na katumpakan. Nagluluto ng sabaw para kay Cornelio, naglilinis ng mga silid, naglalaba. Gumagalaw ako sa bahay na parang isang multo, isang anino ng sarili ko. At ito ay perpektong akma sa kanila. Tumigil sila sa pagpansin sa akin, tulad ng pagpansin sa lumang muebles. Naging bahagi ako ng interior, maginhawa at pipi. At ito ang nagbigay sa akin nang wala ako noon, ang pagkakataon na makinig at makita. Tumigil sila sa pagtatago. Nagpasya sila na maaari nilang pag-usapan ang lahat sa harap ko. Pagkatapos ng lahat, ang isang bali na espiritu ay walang kakayahan na lumaban.
Isang umaga sa agahan, habang tahimik akong naghahatid ng biskuit, si Cheska, nagbabrowse sa ilang glossy magazine, ay nagsabi kay Trevon, "Honey, napag-iisipan ko. Ang dingding na iyon sa pagitan ng sala at study room ni tatay. Hindi iyan load-bearing, hindi iyan pader na sumusuporta sa istruktura. Kung sisirain natin iyan, magkakaroon tayo ng isang malaking espasyo, isang studio. Maaari tayong maglagay ng isang puting marble bar counter dito mismo." Natigilan ako ng isang sandali na may kawali, ang dingding na gusto niyang sirain. Ang desk ng aking biyenan ay nakatayo laban sa dingding na iyon kung saan isinulat niya ang kanyang huling mga medical journal. Laban sa dingding na iyon, tinuruan ni Cornelio si Trevon na isulat ang kanyang unang mga letra. Doon sa wallpaper. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo pa rin ang isang mahinang lapis na marka. Ang taas ng aming anak sa 5 taong gulang. Nagsalita siya tungkol dito na para bang ito ay isang nakakainis na balakid sa daan patungo sa isang bar counter. "Magandang ideya," sagot ni Trevon, hindi tumitingin mula sa kanyang kape. "Magiging libre na rin ang study room sa lalong madaling panahon. At ang library? Well, ang mga libro ay maaaring ibenta bilang scrap o i-recycle. Sino ba ang nagbabasa ng mga iyon ngayon? I-recycle ang mga libro. Ang mga aklat na kinolekta ng aking biyenan sa buong buhay niya. Mga bihirang edisyon sa kasaysayan, mga leather-bound volume na may gintong embossing. Mga aklat na nilagdaan ng mga dakilang isip, i-recycle." Inilagay ko ang plato ng biskwit sa mesa. Ang aking mga paggalaw ay tuloy-tuloy. Walang kalamnan sa aking mukha ang kumibot, ngunit sa loob ko may pumutok at nabali. Ang huling piraso ng maternal illusion na mayroon pa ring natitira sa aking anak ng batang nakikinig ng may kagalakan habang nagbabasa ng malakas ang kanyang lolo. Nakita nila ang aking pagiging kalmado at inakala na kawalang interes ito, parang pagka-detach ng matanda. Hindi nila naintindihan na ito ang pagiging kalmado ng isang siruhano na pinag-aaralan ang chart ng isang may sakit na organ na may malamig na atensyon bago kumuha ng scalpel. Bawat salita, bawat kilos ay para sa akin isang sintomas ng isang sakit, ang kanilang sakit na ang pangalan ay kasakiman at kahambugan. Ang apotheosis ng kanilang delusyon ay dumating noong Martes ng gabi. Lumapit sila sa akin habang nakaupo ako sa tabi ng kama ni Cornelio, nagbabasa ng mga lumang tula sa kanya ng malakas. Pumasok sila na may parehong seryoso, nag-aalala na mukha na isinusuot ng isang tao kapag bumibisita sa walang pag-asa na may sakit. "Ma," simula ni Trevon sa isang tono na puno ng pikeng simpatiya. "Napag-usapan na namin ni Cheska ang lahat. Naiintindihan namin kung gaano kahirap ito para sa'yo. Lahat ng mga pag-aalala na ito, ang bahay, si tatay, inilatag mo ang iyong buong buhay para sa amin. Karapat-dapat ka sa pahinga." Agad na sumingit si Cheska, inilagay ang kanyang manicured na kamay sa aking balikat. Ang hawak ay magaan, ngunit naramdaman ko ang lamig na tumagos sa ilalim ng aking balat. "Nakahanap kami ng isang kahangahangang lugar para sa'yo, Miss Adelaida. Isang senior living community, hindi isang nursing home. Hindi, isang elite establishment sa labas lang ng Metro Manila, Pine Forest, isang pond, 4 na pagkain sa isang araw, medical care 24/7. Magkakaroon ka ng sarili mong cozy room. Makakaya mong maglakad, magbasa, makisalamuha sa mga taong kasing edad mo. Bibisitahin ka namin tuwing Sabado at Linggo." Tumingin sila sa akin na umaasa ng pasasalamat. Taimtim silang naniwala na ginagawa nila ako ng pabor. Inaalok nila ako, ang may-ari ng bahay na ito, ng isang cozy room kapalit ng aking nakaraan, aking buhay, lahat ng mahal sa akin. Iminungkahi nila na punitin ako mula sa lupa na pinag-ugatan ko at itanim ako sa isang government issue na palayok. Para tahimik akong malanta doon, hindi humahadlang sa kanila na itayo ang kanilang buhay sa mga buto ng akin. Itinaas ko ang aking mga mata sa kanila. Tiningnan ko si Trevon, ang kanyang mukha, nakamukha ng aking ama at sa parehong oras ay napakadayuhan. Naghahanap ako sa kanya ng kahit ano, isang anino ng pagdududa, isang kislap ng kahihiyan,
ngunit wala akong nakita. Mayroon lang kumpiyansa sa kanyang sariling katuwiran at bahagyang inis na kailangan niyang mag-aksaya ng oras sa mga sentiments na ito. Sa sandaling iyon, ang huling patak ng aking pagmamahal sa ina ay namatay. Hindi ito sumingaw sa galit, hindi nalunod sa luha. Tumigil lang ito sa pag-iral, na para bang isang spring ang pumitik sa isang lumang orasan at ang pendulum na umiindayog sa loob ng 40 taon ay huminto magpakailanman. Tiningnan ko ang lalaking ito at nakita sa harap ko hindi isang anak kundi isang estranghero. Isang kalkulado, malupit na estranghero na may aking mga mata. At ang pagkaunawa na ito ay nagdala hindi ng sakit kundi ng isang kakaiba, malamig na paglaya. Wala na akong utang sa kanya. Hindi pagmamahal, hindi pagpapatawad, hindi awa. Iyan ay isang napakagandang alok, sabi ko ng tahimik. Ang aking boses ay tunog guwang ngunit matatag. Kailangan kong mag-isip. Siyempre, pag-isipan mo ito. Nagalak si Trevon, malinaw na nasisiyahan na ang eksena ay lumipas ng walang luha o paninisi. Gusto lang namin ang pinakamahusay para sa iyo. Umalis sila, nag-iwan ng isang bakas ng mamahaling pabango at ganap na kumpiyansa sa kanilang tagumpay. Naiwan akong nakaupo sa katahimikan na sinira lamang ng paghinga ni Cornelio na natutulog. Tiningnan ko ang aming mga larawan sa dresser. Dito kami bata pa sa aming kasal. Dito kami kasama si Trevon sa dalampasigan. Isang buong buhay ang nakunan sa mga frame na ito. Isang buhay na itinayo sa pag-ibig, sakripisyo, at lumabas ngayon sa kasinungalingan. Ngunit maging ang kasinungalingan na iyon ay mas marangal kaysa sa pangit na katotohanan na inihayag sa akin ng aking anak at kanyang asawa ngayon. Hindi na ako naramdaman na biktima. Ang pakiramdam ng hinanakit ay sumingaw, nag-iwan ng isang kawalan at isang malamig, umuugong na determinasyon. Sila mismo ang nagbura ng lahat ng nagbubuklod sa akin sa kanila. Pinalaya nila ako mula sa mga tanikala ng tungkulin ng ina. Mali ang pagtatasan nila sa akin. Nakita nila sa harap nila ang isang mahinang matandang babae. Hindi nila alam na ang tahimik na archive ay nag-iimbak ng mga dokumento na may kakayahang baguhin ang takbo ng kasaysayan. At ang isang tahimik na babae na nagtrabaho sa mga archive na iyon sa buong buhay niya ay alam kung paano gamitin ang mga ito. Bukas, may pulong ako kay Attorney Vina Salazar. At pupunta ako dito hindi na may kahilingan para sa tulong, kundi may handa ng plano ng labanan. Kinabukasan, sinabi ko kay Trevon na kailangan kong pumunta sa bayan sa Botica para sa isang bihirang gamot para kay tatay na hindi magagamit sa aming lokal. Binigyan niya ako ng pera para sa isang taxi na may hangin ng pagganap ng isang gawa ng pinakadakilang kawanggawa. Tinulungan pa ako ni Cheska na isuot ang aking coat, inayos ang aking kuwelyo, tulad ng ginagawa sa isang bata. Huwag kang magtatagal, Miss Adelaida. Kailangang handa ang tanghalian. Tumango ako at umalis sa bahay, naramdaman ang kanilang mapagpakumbabang tingin sa aking likod. Pinapanood nila ang isang masunuring matandang babae na lumabas para maglakad-lakad. Hindi nila alam na pupunta ako sa digmaan. Ang opisina ni Attorney Vina Salazar ay matatagpuan sa isang modernong gusali sa downtown Manila na may mataas na kisame at tahimik na corridors. Siya mismo ay lumabas na isang babae na halos 40 na may matalas, matalim na tingin at isang kumpletong kawalan ng pagmamadali. Hindi siya nagulat, hindi nag-alok ng simpatiya. Nakikinig lang siya. Nagsalita ako ng pantay, walang emosyon, inilalatag ang mga katotohanan. Ang kahihiyan, ang mga hinihingi, ang deed of gift, ang silong. Nang matapos ako, tahimik siya sa loob ng ilang segundo, nakatingin sa akin. Mayroon ba kayong anumang dokumento na nagkukumpirma ng inyong mga karapatan sa bahay? Tanong niya sa wakas. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bakal ay maaaring maramdaman dito. Mayroon akong mas mahalaga, sagot ko at kinuha ang lata mula sa aking bag. Inilatag ko ang mga nilalaman nito sa pinakintab na mesa. Ang birth certificate sa pangalan ni Casio Thorne, ang adoption document, ang sulat ng aking biyenan. Nagsuot ng salamin si Vina at nagsimulang pag-aralan ang mga papeles. Nagbasa siya ng dahan-dahan, maingat na para bang sinisipsip ang bawat salita.
Nakita ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Ang propesyonal na interes ay pinalitan ng sorpresa at pagkatapos ay sa konsentrasyon ng isang strategist na nabigyan ng panalong trump card. Tinaas niya ang kanyang mga mata sa akin. Wala nang simpleng pag-aalala sa kanila. Mayroong kaguluhan. Mrs. Dubois, binabago nito ang lahat. Ganap na lahat. Ang pangalang Dubois ay hindi lamang isang apelyido. Sa ilang mga lupon, ito ay kapital. Ang inyong anak ay nagtayo ng kanyang karera, ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang buong katayuan sa pangalang ito. Kung lumabas na wala siyang karapatan ng dugo dito, naiintindihan ko iyan. Putol ko sa kanya. Gusto ko ang aking bahay at ang aking kapayapaan pabalik. Makukuha ninyo ang higit pa, sabi niya, at ang mga tala ay umalingaw-ngaw sa kanyang boses na nag-udyok sa akin. Makukuha ninyo ang hustisya, ngunit kailangan ko ng oras. Kailangan kong suriin ang ilang detalye. Ang pangalan, Orion Thorn. Malabo itong nagpapaalala sa akin ng isang bagay. Hayaan ninyo akong magtrabaho dito. Umuwi ako, iniiwan ang mga dokumento sa kanya, at muling lumubog sa kulay abong, tahimik na gawain. Si Trevon at Cheska nakikita na hindi ko na itinaas ang paksa ng nursing home. Nagpasya na nagbitiw na ako sa sarili at naghihintay lang ng aking kapalaran. Kumikilos na sila ngayon bilang ganap na mga may-ari. Nag-order si Cheska ng mga katalogo ng muebles. Sa gabi, umupo sila sa sala, malakas na nag-uusap kung anong lilim ng kulay abo ang pinakamahusay na babagay sa mga dingding sa kanilang hinaharap na studio. Naglakad lang ako, ngunit bawat salita na sinabi nila ay naideposito sa aking memorya. Naging isa pang bato sa pundasyon ng aking resolusyon. Isang linggo ang lumipas, isang linggo ng mabagal, tense na paghihintay. At pagkatapos ay tinawagan ako ni Atty. Vina Salazar sa lumang landline nang wala si Trevon at Cheska sa bahay. Mrs. Dubois, maaari ba tayong mag-usap? Ang kanyang boses ay tense. Naririnig ang suppressed excitement dito. Oo, nag-iisa ako. May balita ako at ito ay nakakabigla. Kinuha ko ang mga archive, ang hindi opisyal, syempre. Kailangan kong gamitin ang mga lumang koneksyon ng aking ama. Isa siyang historian. Ang natagpuan ko ay nagpapaliwanag kung bakit si Langston Dubois ay labis na natakot sa nakaraan ng kanyang inampon na anak. Huminto siya at narinig ko siyang huminga. Si Orion Thorn ay hindi lamang isang political dissident. Masyadong banayad ang salitang iyon. Siya ay isa sa mga nangungunang theoretical physicist ng kanyang panahon, isang henyo na nakalaan para sa mga dakilang bagay. Noong huling bahagi ng 60s, siya ay bahagi ng isang proyekto ng pambansang kahalagahan. Ngunit mayroon siyang kanyang mga paniniwala. Tumanggi siyang makibahagi sa pag-unlad na, sa kanyang opinyon, ay maaaring humantong sa isang sakuna. Sinubukan nila siyang kumbinsihin, pagkatapos ay puwersahin siya. Hindi siya sumuko, at pagkatapos ay sinira nila siya. Gumawa sila ng kaso. Hindi lang siya inakusahan ng dissent. Inakusahan siya ng treason, pagtataksil, ng pagpasa ng lihim na data sa foreign intelligence. Nakikinig ako, at ang lamig na nanirahan sa akin sa silong ay tila naging yelo na nagbubuklod sa aking loob. Nagkaroon ng saradong paglilitis, patuloy ni Vina. Ang kanyang pangalan ay binura mula sa lahat ng dako, mula sa mga publikasyon ng siyentipiko, mula sa mga listahan ng mga empleyado ng instituto. Para bang hindi siya nag-exist kailanman. Ngunit sa makitid na akademikong at gobyerno ng mga lupon, ang kanyang pangalan ay naaalala pa rin hindi bilang pangalan ng isang siyentista, kundi bilang pangalan ng isang taksil, isang tatak, isang mantsa na sa mga lupon na iyon ay hindi nahuhugasan kahit pagkatapos ng isang henerasyon. Tahimik ako, walang hangin. Umupo ako sa isang upuan. Naiintindihan ba ninyo kung ano ang ibig sabihin nito, Mrs. Dubois? Ang boses ni Vina ay naging mas tahimik, ngunit mas malinaw. Ang inyong anak na si Trevon ay nagtatayo ng kanyang negosyo sa mga koneksyon. Ipinagmamalaki niya ang kanyang lahi, ang kanyang mga kasosyo, ang kanyang mga kliyente. Ito ang mga tao na para sa kanila ang reputasyon, ang kadalisayan ng pangalan, ang pagpapatuloy ng mga henerasyon ay lahat.
Nagsasagawa sila ng negosyo sa apo ng kilalang Dr. Dubois. At ngayon isipin kung ano ang mangyayari sa kanyang negosyo, sa kanyang posisyon sa lipunan kapag lumabas na siya ay talagang apo ni Orion Thorn. Isang tao na ang pangalan para sa kanila ay kasing kahulugan ng pagtataksil. Ayan na. Iyan ang sandata na naisip ko. Ngunit lumabas na hindi lang ito isang pistol. Ito ay isang bomba. Isang bomba na may kakayahang hindi lang manalo pabalik sa aking bahay, kundi sirain ang buong mundo na maingat na itinayo ng aking anak para sa sarili niya. Hindi lang ito mag-aalis sa kanya ng kanyang mana. Tapos ni Vina. Sisirain nito siya sa lipunan, propesyonal at pinansyal. Magiging isang outcast siya, isang paraya. Para sa kanya at sa kanyang asawa, mas masahol pa iyan kaysa sa kamatayan. Ibinalik ko ang telepono. Umupo ako sa kusina sa katahimikan. Ang araw ay sumikat sa bintana. Ang isang geranium ay namumulaklak sa isang palayok sa windowsill. Ang lahat ay gaya ng dati, ngunit nagbago ang mundo. Ang mga pusta sa larong ito ay tumaas sa langit. Hindi na ito tungkol sa isang lumang bahay at isang kinaladkad na ina. Ito ay tungkol sa kabuuang pagkasira ng buhay ng aking anak. At wala akong naramdaman na takot, walang awa, walang maternal instinct na dapat ay sumigaw sa loob ko, nagpoprotekta sa aking anak, anuman siya. Hindi, naramdaman ko lang ang malamig, kakatuwang kasiyahan. Isang pakiramdam ng perpekto, kalkulado na hustisya. Gusto mong kunin ang aking bahay. Gusto mong itapon ako sa isang home for the aged. Gusto mong burahin ang aking buhay tulad ng isang hindi kinakailangang entry sa isang libro. Sige. Tingnan natin kung ano ang pakiramdam kapag ang iyong buhay ay nabura. Kapag ang iyong buong pag-iral na itinayo sa pagmamalaki at kasinungalingan ay nagiging abo mula sa isang solong hininga ng katotohanan. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Tiningnan ko ang hardin na itinanim ko sa sarili kong mga kamay. Ang lumang puno ng mangga sa ilalim kung saan naglaro si Trevon. Nagpapaalam ako sa kanya, hindi sa lalaking ngayon ay nakatira sa ikalawang palapag, kundi sa batang iyon na minsan ay minahal ko ng higit pa sa buhay. Nagpapaalam magpakailanman dahil alam ko na hihilahin ko ang trigger ng walang pag-aalinlangan. Umalis ako sa bintana nang marinig ko ang tunog ng isang kotse na humihinto. Bumalik na sila. Hindi ko malabog ang puso ko. Ito ay tumibok ng pantay, malamig, sinusukat ang mga segundo hanggang sa simula ng katapusan. Lumabas ako sa pasilyo upang salubungin sila. Hindi bilang isang lingkod, kundi bilang ang may-ari ng bahay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, iniayos ko ang aking mga balikat. Pumasok sila, tumatawa, puno ng mga bag mula sa mamahaling tindahan. Si Cheska ay may hawak na roll ng mga sample ng wallpaper. Sila ay nasa isang mahusay na kalooban. "Miss Adelaida, nandito ka na?" Sabi ni Cheska, hindi tumitingin sa akin. "Trevon, tingnan mo. Ang pearl shade na ito ay magiging perpekto sa foyer." Hindi man lang nila napansin kung paano ako nagbago. Masyado silang nalulunod sa sarili, sa kanilang hinaharap, na naplano na nila sa loob ng mga dingding ng aking bahay. Pagkatapos ng 2 araw, noong Sabado ng umaga, tumunog ang doorbell. Pumunta si Trevon para buksan ito, nagrereklamo ng hindi nasisiyahan tungkol sa mga pagbisita ng walang babala. Naghihintay ako sa sala. Alam ko kung sino ito. Nakatayo si Atay Midern Vina Salazar sa threshold. Siya ay nakasuot ng isang madilim na suit. Sa kanyang mga kamay ay isang manipis na leather briefcase. Sa likod niya ay nakatayo ang isang opisyal na lalaki, isang courier mula sa isang legal na kumpanya. "Dubois, Trevon Cornelio?" Tanong ni Vina sa isang pantay, negosyo na tono. "Oo, at sino ka?" Tiningnan siya ni Trevon. "Ang pangalan ko ay Vina Salazar. Kinakatawan ko ang interes ng may-ari ng bahay na ito, si Adelaida Dubois. Ito ay para sa iyo." Inabot niya sa kanya ang isang makapal na sobre. Kinuha ito ni Trevon nang nalilito. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay bumalik kay Vina. Ang kanyang mukha ay nagpahayag ng kumpletong pagkalito. "May-ari? Anong may-ari? Ito ang bahay ng aking pamilya. Hihilingin ko sa iyo na maging pamilyar sa dokumento." Malamig na sagot ni Vina.
Lumabas si Cheska sa kanyang silid na akit ng mga boses. Nakikita ang kakaibang babae, sumimangot siya. Pinunit ni Trevon ang sobre ng may inis. Nagsimula siyang magbasa at nakita ko ang kulay na dahan-dahang nawala mula sa kanyang mukha. Ang unang pagkalito ay pinalitan ng galit at pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, hysterically. Pagpapaalis, eviction, tumawa siya. Mama, biro mo ba ito? Kinuha mo ang aktres na ito para takutin kami? Nakakatawa lang ito? Inagaw ni Cheska ang papel mula sa kanya. Inikot ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay baluktot din sa isang mapanghamak na ngiti. Miss Adelaida, akala namin nahulog ka sa apathy, ngunit ikaw, lumabas, nagpasya kang maglaro ng drama. Napakaganda, ngunit wala kaming oras para dito. Lumingon siya kay Vina. Miss, natatakot ako na iniligaw ka ng aking biyenan. Siya ay isang matandang tao, medyo wala sa kanyang isip dito. Sa isang nagtatagumpay na hangin, naglakad siya patungo sa kredensa, kumuha ng isang folder mula sa isang drawer at naglabas ng isang dokumento mula dito. Narito ang totoong dokumento, ang deed of gift. Ang bahay ay pag-aari ng aking asawa, si Trevon Dubois, kaya maaari mong gamitin ang iyong mga papeles ayon sa nakikita mong akma. Inabot niya ang dokumento kay Vina. Kinuha ito ni Vina nang hindi man lang tumitingin sa akin. Hinawakan niya ang papel sa liwanag, pinag-aralan ito ng maingat. Nakita ko ang kanyang kalmado, nakatuon na mukha. Kawili-wiling dokumento, sabi niya sa wakas, ibinalik ito kay Cheska. Lalo na ang kawili-wili ay ang legda ni Mrs. Dubois. Napakabago. At ang notary seal, kilala ko ang notary na ito, si Mr. Henderson. Napakasama na siya ay pumanaw 2 taon na ang nakalipas. Malamang ito ay isang napakakomplikadong dokumento kung kailangan niyang notarize ito mula sa kabilang buhay. Isang umuugong na katahimikan ang nakabitin sa silid. Ang tawa ay nagyelo sa labi ni Trevon. Tumingin si Cheska kay Vina. Ang kanyang mukha ay naging puti na parang isang sheet. Ano? Ano ang sinasabi mo? Nauutal siya. Sinasabi ko na ang papel na ito ay isang clumsy, napaka-clumsy na pagpeke. Kalmadong patuloy ni Vina, nakatingin ng diretsyo sa mata ni Cheska. Patutunayan ito ng forensics sa isang araw at pagkatapos ay pag-uusapan natin hindi ang pagpapaalis, kundi ang grand larceny at fraud. Iyan ay isang felony, ilang taon sa bilangguan. Humakbang si Trevon. Ang kanyang mukha ay crimson na may galit. Sino ka para magbanta sa amin sa sarili naming bahay? Ako ay isang abogado at hindi ako nagbabanta. Nagbibigay ako ng impormasyon tungkol sa mga kahihinatnan. Ang bahay, tulad ng sinabi ko na, ay pag-aari ng aking kliyente. Kinukumpirma ito ng testamento ng kanyang namatay na biyenan, si Langston Dubois. Ang orihinal nito ay nasa akin. Malinaw nitong sinasabi na ang tanging tagapagmana sa lahat ng kanyang ari-arian ay ang kanyang manugang na babae, si Adelaida Dubois, bilang pasasalamat sa kanyang pag-aalaga sa pamilya. Ang inyong ama, si Cornelio, ay alam ito at hindi kailanman tinutulan ang testamento ng kanyang ama. Binigkas niya ang salitang ama na may bahagyang paghinto. Iyan ang unang tusok. Nagpalitan ng tingin si Trevon at Cheska. Sa kanilang mga mata, sa unang pagkakataon, nakita ko hindi galit, hindi paghamak, kundi takot. Tunay na takot ng hayop na na-corner. Napagtanto nila na hindi ito senile dementia. Hindi ito ang impulsive act ng isang nasaktan na babae. Ito ay isang mahusay na binalak na pag-atake. Tutuunan namin ito, sigaw ni Trevon. Patutunayan namin na hindi siya karapat-dapat, na dinaya mo siya. Ako ang tanging Dubois, ang direktang tagapagmana. May karapatan ako sa bahay na ito. Dahan-dahang tumango si Vina Salazar na para bang inaasahan niya mismo ang mga salitang ito. Humakbang siya pasulong. Ang kanyang boses ay naging mas tahimik, halos kumpidensyal, ngunit mas nakakatakot para dito. Maaari mo talagang subukan ang mga pamamaraan ng korte na nagtutol sa testamento. Ngunit tandaan, Mr. Dubois, upang tutulan ang testamento ni Langston Dubois,
Kailangan mo munang patunayan sa korte na mayroon kang legal na karapatan dito, na ikaw, tulad ng sinabi mo, ay isang direktang tagapagmana. At para doon, huminto siya muli, pinapayagan ang bawat salita na lumubog sa hangin. Hihilingin ang isang buo at pampublikong paglilinaw ng Dubois Family Genealogy, Talaang Kanan, kasama ang lahat ng kinakailangang genealogical examinations at ang paghuhukay ng mga archival documents upang maitatag, kumbaga, ang kadalisayan ng linya ng pamilya. Tumahimik siya at sa katahimikan na iyon, narinig ko ang aking sariling puso na tumibok ng malakas. Wala siyang sinabi ng direkta. Hindi niya binanggit ang pangalang Thorn. Hindi siya nagsalita tungkol sa pagtataksil. Itinapon lang niya ang pariralang iyon sa mesa. Buo at pampublikong paglilinaw ng Talaang Kanan. At ang pariralang iyon ay sumabog sa silid na parang isang tahimik na bomba. Napaatras si Cheska at hinawakan ang likod ng isang upuan. Ang kanyang mukha ay nagpahayag ng takot at kumpletong kawalan ng pag-unawa. Ngunit si Trevon, naintindihan ni Trevon ang lahat. Hindi niya alam ang mga detalye, hindi niya alam ang buong katotohanan. Ngunit narinig niya sa mga salita ni Vina ang isang banta na naglalayong sa puso mismo ng kanyang mundo, sa pundasyon ng kanyang pagkakakilanlan. Namutla siya ng sobra kaya naging asul ang kanyang labi. Tiningnan nila ako, ang tahimik, kulay abo na babae na nakatayo ng tahimik sa tabi ng fireplace sa buong panahong ito. At sa kanilang mga mata, sa wakas, nakita ko ang hinihintay ko. Hindi lang takot, kundi realisasyon. Realisasyon na ang matandang babae na isinulat nila, na ikinulong nila sa silong, na ihahatid nila upang tapusin ang kanyang mga araw sa isang home, ay may hawak ng mga sinulid ng kanilang mga kapalaran sa kanyang mga kamay. At handa siyang putulin ang mga ito. Tumango si Ate Vina Salazar sa akin, lumingon at lumabas. Sinundan siya ng courier. Ang pinto ay sumara na may tahimik na klik na tunog na parang putok ng baril sa nakakabinging katahimikan. Naiwan kami, kaming tatlo. Ako, ang aking anak at ang kanyang asawa. Ang hangin sa silid ay kumapal, naging mabigat, mahirap huminga. Si Trevon ang unang nakabawi. Ang kanyang paunang shock ay pinalitan ng puot. Madilim, hayop, tinatangay ang lahat sa landas nito. Ano yon? Sigaw niya, lumingon sa akin. Ang kanyang mukha ay baluktot, naging dayuhan, masama. Ano ang ginawa mo? Nagpasya kang sirain ang sarili mong pamilya? Nakipagsabwatan ka sa shark na yon para itapon kami sa kalye? Lumapit siya sa akin at sa isang sandali, nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong kabaliwan tulad noong araw na itinulak niya kami sa silong. Ngunit walang takot sa akin. Tumayo ako ng walang galaw, nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi mo maintindihan kung ano ang pinasukan mo, sumingit si Cheska. Ang kanyang boses ay bumabali sa isang squeal. Naglakad siya sa silid na parang isang ibon sa isang hawla. Genealogy? Anong genealogy? Ano ang ibig niyang sabihin? May tinatago ka ba sa amin? Ilang kahiyahiyang sikreto? Sumigaw sila, nag-akusa, nagbanta. Sinabi na ilalagay nila ako sa isang mental institution, patunayan ang aking insanity, na ikakahiya ko ang pangalang Dubois. Nagtapon sila ng mga salita na parang bato, sinusubukang sirain ang aking katahimikan, puwersahin akong matakot, umatras. Ngunit ang kanilang mga bato ay tumalbog sa aking kalmado na kumpiyansa, tulad ng mga gisantes sa isang pader na bato. Nananatili akong tahimik at nanunood. Hayaan kong masunog ang kanilang galit, maging abo. At nang maubos ang daloy ng mga banta, nang tumahimik sila, humihinga ng mabigat, pagod sa kanilang sariling galit, nagbago ang taktika. Nakita nila na hindi ako maaaring kunin sa pamamagitan ng sigaw at puwersa, at pagkatapos ay nagpasya silang pindutin ang iba pang mga string sa mga iyon na inakala nilang umalingaw-ngaw pa rin sa aking kaluluwa. Si Cheska ang unang umupo sa isang upuan at tinakpan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa walang tunog na hikbi. Ito ay isang act, alam ko, ngunit isang bihasa. Miss Adelaida, Mama, humihikbi siya. Paano ito nangyari? Kami ay pamilya. Mahal ka namin.
Gusto namin ang pinakamahusay. Inisip namin ang iyong kinabukasan, ang iyong kapayapaan ng isip. Oo, marahil nagkamali kami, naging mainit ang ulo namin. Ngunit sulit ba itong sirain ang lahat dahil dito? Lumapit si Trevon at umupo sa harap ko. Sinubukan niyang hawakan ang aking siko, ngunit lumayo ako ng bahagya at inalis niya ang kanyang kamay. Tumingin siya sa akin. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Ngayon ay pekeng kalungkutan at galit ng anak ang bumulwak doon. Mama, sabi niya ng tahimik, may damdamin? Alalahanin mo ang lahat ng nangyari. Alalahanin mo kung paano mo ako pinalaki. Ibinigay mo sa akin ang lahat. Isinakripisyo mo ang iyong karera, ang iyong mga pangarap para sa akin, upang maging kung sino ako. Maaari mo ba talagang sirain ang lahat ng iyon sa sarili mo ngayon? Ang lahat ba ng mga sakripisyong iyon ay para lang sipain ako palabas ng sarili kong bahay sa huli? Nagsalita siya tungkol sa aking mga sakripisyo. Siya na hindi kailanman pinahahalagahan ang mga ito sa kanyang buhay. Siya na kinuha ang mga ito bilang granted. Ngayon ay hinila niya ang mga ito na parang isang lumang maalikabok na banner na sinusubukang magtago sa likod nito. Ako ang iyong anak, Mama. Ang kanyang boses ay nanginginig at sa pagkakataong ito, tila halos tapat. Ang takot ay isang mahusay na aktor. Ang iyong tanging dugo, ang iyong pagpapatuloy. Lahat ng ginagawa ko para sa kinabukasan ng ating pamilya, ng ating pangalan. Para mas malakas pa ang pangalan ng Dubois. Iyan ay iyong karangalan din. Karangalan ni tatay, karangalan ni lolo. Nagsalita siya at tiningnan ko siya. At sa unang pagkakataon sa buong panahong ito, naramdaman ko ang isang bagay maliban sa malamig na galit at determinasyon. Ito ay awa. Malalim, tumatagos, halos hindi maipaliwanag na awa. Hindi para sa aking anak, kundi para sa lalaking ito na nakaupo sa aking paanan. Para sa isang lalaki na ang buhay ay lumabas na isang bahay ng mga baraha na itinayo sa buhangin ng apelyido ng iba. Kumapit siya ng desperado sa pangalang ito, sa mitolohiyang ito, dahil wala siyang iba. Kung wala ang pangalang Dubois, siya ay walang sinuman. Naghihintay siya ng sagot, naghihintay siya ng luha, paninisi, marahil kahit kapatawaran. Naghihintay siya na mag-alinlangan ang puso ng ina, ngunit ito ay tahimik. Naging bato ito noong araw na iyon sa silong. Bumuntong hininga ako ng dahan-dahan, at nang magsalita ako, ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Napakakalmado at malinaw, kaya pareho silang napatalon. Ang bahay ang pinakamaliit sa iyong mga problema, Trevon. Tumingin siya sa akin ng walang pag-unawa. Nabuhay ka sa buong buhay mo. Patuloy ko, tinitigan siya ng diretso sa mata, hindi tumitingin. Inaangkin mo ang isang pamana na hindi kailanman iyo. Ang paggalang na hinihingi mo, ang pangalan kung saan itinayo mo ang iyong buhay, ang iyong negosyo, ang iyong pagmamalaki, lahat ng iyon ay isang multo. Tumahimik ako, wala akong ipinaliwanag. Hindi ko binanggit ang Thorn, hindi ko sinabi ang kwento ng kanyang totoong lolo. Hinayaan ko lang ang pariralang iyon na nakabitin sa hangin sa pagitan namin, isang multo. Nakita ko ang kanyang utak na nagtatrabaho, kung paano siya nagmamadaling sinubukan na maunawaan kung ano ang ibig kong sabihin. Nakita ko ang takot na nagsimulang maghugis sa kanyang mga mata. Ang hugis ng isang bagay na hindi alam, ngunit napakalaki. Ano? Ano ang sinasabi mo? Bulong niya. Anong pamana? Anong pangalan? Ako ay isang Dubois. Ang tatay ko ay si Cornelio Dubois. Ang lolo ko ay si Langston Dubois. Ang iyong lolo na si Langston Dubois ay isang dakilang tao, sabi ko ng tahimik. At napakabait. Ibinigay niya ang kanyang pangalan sa iyong ama upang iligtas siya. At ikaw, ginawa mo ang pangalang iyon na isang kalakal, isang kalasag para sa iyong kahambugan. At ikinahiya mo ito, tama si tatay. Hinayaan ko siyang alamin ang iba sa sarili niya. Alam ko ang imahinasyon ng aking anak. Alam ko ang kanyang pinakamalaking takot. Ang takot na maging walang sinuman. Ang takot na lumabas na isang impostor. Nakita ko ang mga takot na iyon na nabuhay sa kanyang mga mata ngayon,
Pinasimulan ng aking katahimikan. Maaari siyang mag-isip ng kahit ano. Illegitimacy, isang lihim na kahihiyan sa lahi, anumang dumi na maaaring mantsahan ang nagniningning na pangalan ng pamilyang Dubois. At anumang sa mga hula na iyon ay pagpapahirap para sa kanya. Ibinigay ko sa kanya ang pagkaing ito para sa pag-iisip, ang laso na dahan-dahang lalasunin siya mula sa loob. Ang takot sa hindi alam ay ang aking pinakamalakas na kaalyado. Tumingin si Cheska mula sa akin patungo sa kanyang asawa, walang naiintindihan. Nakita lang niya na ang kanyang malakas, kumpiyansa na si Trevon ay nakaupo sa sahig. Durog ng ilan sa aking mga parirala. Tumayo ako. Naramdaman kong pagod na pagod, ngunit sa parehong oras ay nakakagulat na magaan. Binigyan kayo ng 3 araw upang ilipat ang inyong mga gamit palabas, sabi ko, papunta sa pinto ng aking silid. Sasabihin ko sa inyo na huwag sayangin ang oras na ito sa mga argumento. Pumasok ako sa silid at isinara ang pinto sa likod ko. Hindi ko narinig ang sinabi nila pagkatapos noon. Nagpunta lang ako sa kama kung saan natutulog si Cornelio at umupo sa tabi niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mainit ito. Tiningnan ko ang kanyang mapayapang mukha at naisip kung gaano kabigat na pasanin ang dinala niya sa buong buhay niya. At kung anong kakilakilabot na presyo ang binayaran ng aming anak dahil ang pasanin na iyon ay hindi kailanman inalis sa oras. 3 araw ang lumipas sa isang makapal, tense na katahimikan. Hindi sila umalis. Nakita ko silang bumubulong sa loob ng maraming oras, nakakulong sa kanilang silid tulugan. Ang kanilang mga telepono ay hindi tumigil sa pagring. Alam kong hindi sila susuko. Inihahanda nila ang kanilang huling desperadong paglipat at handa ako para dito. Sa gabi ng 3 araw, pumasok si Trevon sa aking silid. Siya ay nakasuot ng isang mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit determinado. Isang uri ng lagnat, hindi natural na kumpiyansa ang lumitaw sa kanya. Bukas sa 11:00 ng umaga sa aming townhouse, sabi niya sa isang clipped voice. Family Council, lahat ay nandoon. Si Uncle Peter, Aunt Vera, ang aking pangunahing business partners. Dapat nandoon ka at dalhin mo rin ang iyong abogado. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Lumingon siya at umalis nang hindi naghihintay ng sagot. Ito ay isang hamon, ang kanilang huling gambit. Nagpasya silang ilipat ang battlefield sa kanilang teritoryo, palibutan ang kanilang sarili ng mga kaalyado, at durugin ako ng opinyon ng publiko. Sila ay magsasagawa ng isang show trial kung saan ako ang akusado. Wala sa aking isip, isang mapaghiganti na matandang babae na nahulog sa ilalim ng impluensya ng isang mandaragit na abogado. Gusto nilang ideklara akong hindi karapat-dapat at sa gayon ay kontrolin ako at ang bahay. Ito ay isang matalinong paglipat, ngunit muli nilang mali ang pagtatasa sa akin. Kinabukasan, eksakto sa 11:00 ng umaga, pumasok kami ni Atirsi. Salazar sa sala ng kanilang apartment sa lungsod. Ito ay isang malaking, walang mukha na espasyo na nilagyan ng mahal ngunit malamig na muebles, at puno ito ng mga tao. Ang aming mga kamag-anak ay narito na hindi ko nakita sa loob ng ilang taon. Ang pinsan ni Cornelio na si Peter, isang mahalagang opisyal ng lungsod. Ang kanyang asawang si Vera, nakasuot ng perlas. Mayroon ding mga taong hindi pamilyar sa akin na may matitigas na mukha ng negosyo. Maliwanag na iyon ang mga partners na labis na pinahahalagahan ni Trevon ng opinyon. Nakatayo si Trevon at Cheska sa gitna bilang mga panginoon ng sitwasyon. Nagbubuhos si Cheska ng tubig sa baso, nagpapakita ng magandang hostess. Dinala ni Trevon ang kanyang sarili sa na-emphasize na solidity na dapat ay magbigay inspirasyon ng tiwala. Nang pumasok kami, tumigil ang lahat ng pag-uusap. Lahat ng mata ay lumingon sa akin. Naramdaman ko ang kanilang pag-uusisa, paghatol, awa. Para sa kanila, ako ang sanhi ng isang awkward family drama. Umupo kami ni Vina sa mga inaalok na upuan, medyo sa gilid. Tahimik ako. Ang aking puso ay tumibok ng pantay. Wala akong naramdaman na takot. Naramdaman ko sa bahay sa aking archive. Bago ilatag ang mga lumang dokumento sa mesa upang ibalik ang katotohanan, nagsimulang magsalita si Trevon.
Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan at karangalan. Nagsalita siya tungkol sa kung paano niya mahal at iginagalang ang kanyang ina. Kung gaano kahirap para sa kanya na makita ang kanyang kalagayan. Nagbigay siya ng pahiwatig sa clouded reason, sa senile touchiness. Kung gaano kadali manipulahin ang matatandang tao. Hindi niya tinawag si Vina sa pangalan kahit isang beses. Nagsalita lang siya tungkol sa babaeng ito, isang walang prinsipyong abogado na sumingit sa tiwala ng isang may sakit para sa kita. Sinabi niya kung paano sila ni Cheska nag-alaga kay tatay at mama. Kung paano nila gustong tiyakin ang isang tahimik, secure na katandaan para sa kanila sa pinakamahusay na pasilidad. Ang kanyang talumpati ay nakalibrate. Bawat salita ay tumama sa marka. Nagpinta siya ng isang larawan kung saan siya ay isang mapagmahal, nagdurusa na anak. At ako ay isang naloko, walang utang na loob na ina. Nagsalita siya sa loob ng mahabang panahon. Ang mga kamag-anak ay tumango ng may simpatya. Ang mga kasosyo ay nanood ng may pag-unawa. Nakita ko ang mga kaliskis na tumagilid sa kanyang pabor. Halos nanalo na siya. Nang matapos siya, isang mabigat na katahimikan ang nakabitin sa silid. Tumingin si Trevon sa akin na may mahinang itinatago na tagumpay. Iyan ang mahalaga sa lahat, sabi niya, ikinalat ang kanyang mga kamay. Gusto lang namin protektahan si Mama mula sa kanyang sarili at mula sa labas ng impluensya. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa conservatorship. Kung hindi, gagawa siya ng mga hangal na bagay, aalisin ang kanyang sarili at si tatay ng isang bubong sa kanilang mga ulo. Pagkatapos ay tumayo si Vina. Hindi siya nakipagtalo o gumawa ng mga dahilan. Kalmado siyang naglakad patungo sa mesa sa gitna ng silid. Lahat ng sinabi ni Mr. Dubois ay napaka-nakakaantig, simula niya sa isang pantay na boses. Ngunit lumipat tayo mula sa emosyon patungo sa mga katotohanan. Ang mga katotohanan ay matigas na bagay. Mr. Dubois, nag-aangkin na siya ay kumikilos sa interes ng kanyang ina, natatakot na mawawala ang bahay, ngunit narito ang isang dokumento. Kinuha niya ang isang kopya ng peking deed mula sa kanyang briefcase at inilagay ito sa mesa. Ang dokumento na ipinakita ni Mr. Dubois at ng kanyang asawa bilang batayan ng kanilang mga karapatan sa bahay. Isang dokumento ayon sa kung saan si Mrs. Dubois ay nawalan na ng kanyang tahanan. Huminto siya. At narito, naglagay siya ng isa pang sheet sa tabi nito. Ay ang konklusyon ng isang handwriting analysis na nagkukumpirma na ang lagda ay peke. At isang sertipiko mula sa mga archive ng notary chamber na nagsasabi na ang notary na di umano'y nag-certify ng papel na ito ay namatay 2 taon bago ito nilagdaan. Isang bulong ang tumakbo sa silid. Sumimangot si Uncle Peter, tinanggal ang kanyang salamin. Ang mga kasosyo ni Trevon ay nagpalitan ng tingin. Ang larawan ng mapagmahal na anak ay nagsimulang pumutok. Ito ay lahat ng mga insinuations, sigaw ni Trevon, ngunit wala ng kumpiyansa sa kanyang boses. Ito ay mga dokumento, pinutol siya ni Vina. At ngayon, sa inyong pahintulot, magsasalita ang aking kliyente. Hindi niya kailangan ng conservatorship, kailangan niya lang napakinggan. Lahat ng mata ay lumingon sa akin muli. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi ako tumingin kay Trevon. Tumingin ako sa mga mukha ng mga tao sa silid na ito. Magandang hapon, sabi ko. Hindi nanginig ang boses ko. Ito ang boses ng isang archivist na sanay magsalita tungkol sa mga katotohanan. Nagsalita ang aking anak tungkol sa pamana ng pamilyang Dubois, tungkol sa karangalan. Inialay ko ang aking buong buhay sa paglilingkod sa pamilyang ito at pagpapanatili ng kasaysayan nito. Sa makatuwid, payagan ninyo akong linawin. Kinuha ko ang isa pang folder mula sa aking bag. Ang pamana ay hindi lamang isang bahay at pera. Ito ay pangunahing alaala at katotohanan. Narito, inilagay ko ang sulat ng aking biyenan sa mesa. Ito ay isang sulat mula sa aking biyenan, si Langston Dubois, sa kanyang inampun na anak, ang aking asawang si Cornelio. Nagsusulat siya tungkol sa pag-ibig, tungkol sa tungkulin, tungkol sa pagiging marangal. Nagsusulat siya tungkol sa kung paano niya iniligtas ang isang ulila na lalaki sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang pangalan.
Ito ang tunay na pamana ng pamilyang Dubois, pag-ibig at sakripisyo sa sarili. Nagsalita ako ng kalmado, inilalatag ang kasaysayan ng aking pamilya sa harap nila, tulad ng solitaire. Sinabi ko sa kanila ang katotohanan, hindi lahat nito. Hindi ko binanggit si Orion Thorne. Hindi ako nagsalita tungkol sa pagtataksil. Ang karangalan ng pamilya, kahit na ang tulad nito, hindi ko gustong mantsahan sa publiko. Sinabi ko lang na si Cornelio ay isang inampon na anak, ang anak ng isang repressed scientist na iniligtas ni Langston Dubois mula sa sistema. Binigyan siya ng kanyang apelyido at kanyang pag-ibig. Iniwan sa akin ni Langston ang bahay na ito. Itinuro ko ang kopya ng testamento. Dahil naniniwala siya na ipapanatili ko ang kanyang espiritu, ang espiritu ng isang pamilya na itinayo hindi sa dugo kundi sa pag-ibig. At ang aking anak, tumingin ako kay Trevon sa unang pagkakataon. Nagpasya na ang kanyang karapatan sa bahay na ito ay batay sa isang pekeng papel. Tumahimik ako at sa katahimikan na iyon, naging malinaw ang lahat. Hindi ako nag-akusa. Inihambing ko lang ang 2 dokumento. Sa isang gilid, isang sulat na humihinga ng pag-ibig at karangalan, ang tunay na kasaysayan ng pamilya. Sa kabilang banda, isang pekeng diid na humihinga ng kasakiman at panlilinlang. Kinontras ko ang tunay na pamana sa entitlement. Ito na ang katapusan. Nakita ko ito sa kanilang mga mukha. Dahan-dahang tumayo si Uncle Peter, naglakad patungo sa mesa. Kinuha ang sulat ng aking biyenan, binasa ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Trevon na may paghamak na lumiit siya. Ang mga business partners ay tahimik na tumayo mula sa kanilang mga upuan. At walang paalam, nagtungo sa labasan. Ayaw nilang makipag-ugnayan sa isang lalaki na hindi lamang lumabas na isang fraudster, kundi hindi rin isang tunay na Dubois. Ang kanyang pangunahing kapital, ang kanyang pangalan, ay naging abo sa harap ng kanilang mga mata. Nakatayo si Cheska na nakakapit sa braso ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay kulay abo sa takot. Tumingin siya sa mga umaalis na bisita, sa mga guho ng kanilang mundo. At sa tingin ko, sa sandaling iyon, kinamumuhian niya si Trevon. Nakatayo si Trevon sa gitna ng silid na nag-iisa. Siya ay bali, nawasak, at hindi sa pamamagitan ng korte, hindi sa pamamagitan ng pulisya. Siya ay nawasak ng katotohanan na maingat kong, tulad ng isang archivist, inilabas sa liwanag. Ang kanyang huling gambit ay naging isang pampublikong pagpapatupad na inayos niya para sa sarili niya. Nalantad siya bilang isang malupit, sakim na impostor sa harap ng lahat. Ang opinyon ng lahat ng iyon ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa buhay. Siya ay ganap at sa wakas ay bali. Lumingon ako at, hindi tumitingin sa iba, lumabas sa silid. Sinundan ako ni Vina. Tahimik kaming bumaba sa kalye kung saan naghihintay sa amin ang malamig na hangin ng Tagsibol. Hindi pa ito kailanman tila napakabago at malinis sa akin. Wala kaming sinabi sa isa't isa. Nasabi na ang lahat. 6 na buwan na ang lumipas. Dumating na ang taglagas, pininturahan ng hardin sa ginto at pula. Ang bahay ay naging napakatahimik. Ang katahimikan na ito ay hindi na nagpapahina sa akin. Ito ay nakakagamot, tulad ng isang cool na compress sa isang sugat. Ito ay napuno ng liwanag na tumatago sa nalinis na bintana. Ang amoy ng mangga at ang tahimik na tiking ng lumang orasan sa sala. Pumanaw si Cornelio sa pagtatapos ng tag-init, tahimik sa kanyang pagtulog sa kanyang kama. Ang kanyang pagod na puso ay tumigil lang. Hawak ko ang kanyang kamay hanggang sa huli. Hindi kami nag-usap tungkol kay Trevon. Hindi kami nag-usap tungkol sa nakaraan. Nag-usap kami tungkol sa aming kabataan. Tungkol sa aming unang date sa parke. Tungkol sa kung gaano siya nakakatawa tingnan na sinusubukang ayusin ang isang tumutulo na gripo. Nagpaalam kami. At nang umalis siya, nagdalamhati ako. Hindi ang asawa na nagdadala ng pangalan ng iba, kundi ang aking Cornelio, ang tanging lalaki na minahal ko. Inilibing ko siya sa tabi ng kanyang inampun na ama, si Langston Dubois. 2 marangal na lalaki na ang mga kwento ay lumabas na napakalapit na magkakaugnay. Ngayon ay nakahiga ng magkatabi. Wala si Trevon sa libing.
siya at si Cheska ay naglaho. Lumipat sila mula sa apartment sa lungsod. Ibinenta ito upang bayaran ang mga utang na hindi ko man lang pinaghihinalaan. Ang kanilang mundo na itinayo sa prestige ng pangalang Dubois ay gumuho sa isang araw. Tumalikod ang mga kasosyo. Tumigil ang mga kaibigan sa pagsagot sa mga tawag. Ang lipunan kung saan labis silang gustong sumikat ay pinalayas sila. Narinig ko mula sa malalayong kamag-anak na lumipat sila sa isang maliit na bayan sa probinsya sa Pilipinas, kung saan nakahanap si Cheska ng trabaho bilang receptionist sa isang beauty salon. Walang narinig kay Trevon. Hindi siya tumawag, hindi nagsulat. Para sa akin, tumigil lang siyang mag-exist. Tulad ng multo na minsan kong sinabi, wala akong naramdaman na pagmamalaki o puot. Tanging kawalan sa lugar kung saan dating naroroon ang pagmamahal ng ina. Ngayon, bumaba ako sa silong. Ngunit hindi na ito ang madilim, mamasa-masang crypt kung saan nagsimula ang aking muling pagsilang. Kumuha ako ng mga trabahador. Nilinis nila ito, pinaputi ang mga dingding, nag-install ng maliwanag na ilaw. Sa kahabaan ng mga dingding, nakatayo ngayon hindi ang maalikabok na istante na may mga garapon, kundi bagong pine wands na amoy dagta. Sa gitna, isang malaki, matibay na work table, ang aking mesa. Ang silong na ito, na minsan ay aking bilangguan, ay naging aking santuwaryo. Ang aking personal na archive. Ang lugar kung saan sa wakas ay bumalik ako sa sarili ko. Dahan-dahan kong inilatag ang mga lumang litrato, sulat, dokumento sa mesa. Sa buong buhay ko, ako ang tagapag-ingat ng mga kwento ng ibang tao. Ang kasaysayan ng pamilyang Dubois, ang kasaysayan ng aking asawa, ang kasaysayan ng aking anak. Maingat kong kinolekta ang mga ito, kinatalogo ang mga ito, pinrotektahan ang mga ito. Ngayon, dumating na ang oras upang kolektahin ang sarili ko. Kumuha ako ng isang bagong album na may blanko na pahina sa isang matigas na leather binding. Sa unang pahina, maayos kong inilagay ang sulat ni Langston Dubois. Isang dokumento tungkol sa pag-ibig at pagiging marangal na naging pundasyon ng kwentong ito. Sa tabi nito, naglagay ako ng isang litrato. Hindi ang aking kasal, hindi isang litrato kasama ang aking anak, kundi isa pang maliit na itim at puti. Kinuha maraming taon na ang nakalipas. Dito, isang batang babae na may salamin at maikling buhok, nakaupo sa isang desk na nakasalansan ng mga lumang aklat. Nakatingin sa lens na may kagalakan. Iyan ako, si Adelaida, isang 20 taong gulang na estudyante ng kasaysayan, umiibig sa kanyang propesyon. Puno ng pag-asa at plano. Ang May na inilibing ko ang sarili ko sa ilalim ng mga guho ng mga obligasyon ng pamilya at sakripisyo. Tiningnan ko ang batang babae na ito at ngumiti. Ang tagal kong naglalakad pabalik sa kanya. Sa pamamagitan ng 40 taon ng paglilingkod sa iba, sa pamamagitan ng pagtataksil at sakit, sa pamamagitan ng lamig ng silong, sa wakas ay natagpuan ko siya. Hindi na lang ako isang keeper. Naging isang may akda ako. Ang may akda ng sarili kong kwento, kung saan ako mismo ang nagpasya, kung ano ang mahalaga at kung ano ang kailangang iwanan sa nakaraan. Hindi ako nag-cross out ng anuman dito. Hindi ang kagalakan ng pagiging ina. Hindi ang kapaitan ng pagkabigo. Ngunit ngayon, inilagay ko ang mga accent sa sarili ko. Ibinigay ko sa mga kaganapan ang kahulugan na itinuturing kong totoo. Tinapos ko ang aking trabaho at naglakad patungo sa maliit, mataas na bintana ng silong, na pinutol ng mga trabahador sa aking kahilingan. Mula dito, iba ang hitsura ng mundo. Nakita ko hindi ang mga puno ng puno, kundi ang kanilang mga ugat na lumalim sa lupa. Nakita ko ang mga nahulog na dahon na magiging lupa para sa bagong buhay sa tagsibol. Naglagay ako ng isang tasa ng mainit na tsaa sa windowsill. Ang aroma ng Earl Grey ay hinaluan ng amoy ng lupa at nalalantang dahon. Ang singaw mula sa tasa ay tumaas sa salamin, at ang mundo sa labas ng bintana ay naging medyo malabo, tulad ng isang lumang watercolor. Kumuha ako ng isang higop, tahimik sa bahay, tahimik sa aking kaluluwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako naramdaman na asawa ng isang tao, ina ng isang tao, manugang na babae ng isang tao.
Ako ay simpleng Adelaida, isang babae na tumitingin sa labas ng bintana ng kanyang bahay sa kanyang hardin. Isang babae na hindi na tinutukoy ng kanyang nakaraang mga sakripisyo, kundi tinukoy ng kalmado, may malay na kinabukasan na itinayo niya para sa sarili niya. Ako ay malaya, ganap, lubos, hanggang sa aking huling hininga, malaya. Doon nagtatapos ang aking kwento. Salamat sa inyong paglalaan ng oras sa akin. Kung ito ay umalingaw-ngaw sa inyong kaluluwa, mangyaring mag-like at mag-subscribe sa channel. Ang inyong feedback ang pinakadakilang suporta para sa akin. Nais ko sa inyo ang kapayapaan sa inyong puso at init sa inyong kaluluwa. Hanggang sa muli, isang napakakomplikado ngunit napakalalim na kwento, mahal kong mga tagapakinig. Isang kwento tungkol sa sakripisyo, pagtataksil, at ang kakilakilabot na presyo na minsan ay kailangang bayaran ng isang tao para sa sariling kalayaan at dignidad. Nagpapaisip ito ng marami, hindi ba? Ang pangunahing tanong na naiwan na nakabitin sa hangin ay ang tanong ng mga hangganan. Nasaan ang linya na lampas sa kung saan nagtatapos ang lahat ng pagpapatawad ng isang ina at nagsisimula ang laban para sa sariling buhay? Tama ba ang ginawa ni Adelaida sa pamamagitan ng pagsira sa mundo ng sarili niyang anak, kahit bilang tugon sa kanyang napakalaking kalupitan? Ito ba ay isang gawa ng makatarungang paghihiganti o malamig, kalkulado na paghihiganti? Bawat isa sa inyo, sigurado ako ay nabuo ang sarili niyong opinyon. Marahil ay kukondinahin ng isang tao si Adelaida para sa kanyang ruthlessness. At ang isang tao, sa kabaligtaran, ay hahanga sa kanyang lakas at determinasyon. Marahil mayroon pa rin kayong mga tanong tungkol sa kapalaran ng mga karakter, o ang ilang detalye ng kwento ay nagpasiklab ng partikular na pag-uusisa. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba ng video na ito. Palagi akong hindi kapanipaniwalang interesado na basahin ang inyong pangangatwiran at makita kung gaano kaiba ang parehong kwento ay umaalingaw-ngaw sa puso ng mga tao. Ang inyong opinyon ay napakahalaga sa amin. Kung ang kwentong ito ay nakahipo sa inyo, mangyaring huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Bawat like, bawat bagong subscriber ay isang malaking suporta para sa amin. At isang insentibo upang magpatuloy sa paghahanap at pagbibigay boses ng mga bago, hindi bababa sa kapanapanabik na mga kwento para sa inyo. Mahalaga para sa amin na malaman na ang aming trabaho ay nakakahanap ng isang tugon. Nagustuhan ba ninyo ang kwento? At sa anong lungsod kayo nakikinig? Magkita tayo sa mga komento. Kung gusto ninyo ang kwento, maaari ninyo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapagpatuloy ako sa pagdadala ng mas maraming kwento na tulad nito. Maraming salamat sa inyong matamis na suporta. Inaasahan ko ang inyong mga komento sa kwento. Sa screen, makikita ninyo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Mayroon pang mas marami sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita tayo sa susunod na kwento ng buhay. May pag-ibig at paggalang.